na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, tumulong siya sa inyo, di ba? Yeah, he is helping us. Hindi ba maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? There's a developing consensus over here, Madam Chair, that we can compel our resource person, Mr. Oñate, to divulge the names of his donors. 12:30 p.m. pa lang naman, hindi pa naman tayo patapos. He can call his office to get the names. The names must be divulged to this committee this afternoon before we end. Dapat ganun. Oo. Kasi tama, narinig namin yung kay Senator Chis, and I hope Mr. Oñate agrees with Senator Chis. Public, ganun to eh, public issues. Public issues, wag mahiya yung nag-donate. Oo. Yeah, Mr. Senator, I already disclosed or already admitted that the bulk of the money came from me. Pero kalahati So you have a partial compliance. We need full compliance. So yung mga ibang amount naman maliliit na. Di bali po, ako na po magsusuma total doon sa sige po. Yung 27.5 million ng ating account po. Sige po. So what do we do with that matter, Madam Chair? I think we should compel the... No, I think that's now a motion, and we therefore compel Mr. Oñato to produce said documents at the soonest possible time. Yes, Attorney Avisado, please. Yeah, you have to give me time to talk to them kasi ako naman lang mga kung banggitin ko yung mga pangalan nila, Kasasabi lang po ng minority leader before 2 p.m. sana this afternoon. Magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chair, Naka-record naman yan. may I be allowed to ask a few questions to Mr. Oñate? I'm sorry, Congressman. I think our rules don't allow resource persons to interpolate po. Okay lang? Okay. But everyone agrees to suspend in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Oñate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailangan ninyo maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito, tama po? Yes, I agree. Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Oñate, kakailangan ninyong hindi kukulangin ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total registered voters. Hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun. Kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kani-kanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. Sapagkat nagiging practical kayo siguro, sapagkat sa inyo lang siguro kahit na yung et al na ito, ilan po ba kayo? Kahit na siguro 100 kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapuluhan para magpapirma lang kayo, lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo, sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Oñate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, okay. Kasi hindi ko... Ngayon, dahil wala akong district. Hindi ko po kayo kasi... Ngayon, ganito po. Mr. Oñate, meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po. Kasi People's Initiative is enshrined in our Constitution and it is the right of the people to make that initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. So wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, kapaniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po?
Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Oñate. Madam